Welcome po sa ating talakayan ngayon mga kakuya. Ako yung lingkod Jonathan TV Vlogs. Ang topic po natin for today is biblical ba ang Santo Niño? May mababasa ba sa Biblia? May procession biblical ba mga kakuya? At Sinulog Festival, biblical po po yan, procession at marami pang iba. Yan po ang tatalakayin natin ngayon sa gabing ito. At maraming mga anti-Catholics na talagang paulit-ulit talaga ito inaatake ang ating doktrina ng inang simbahan mga kakuya. Kaya samahan niyo ako sa araw na ito para po talakayin natin ang katotohanan at hindi po kasinungalingan pagkatapos po ng ating panalangin mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O Divine Eternal Father, in union with your Divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I beg you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possessions of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Welcome back po mga kuya, ako yung lingkod Jonathan TV Vlogs. Nagbabalik ang yung lingkod sa pananampalataya. May kasabihan po tayo, my people are destroyed for lack of knowledge po mga kakuya. Kaya talagang mag-aaral po tayo at magsaliksik sa ating tunay na pananampalataya para hindi po tayo madinggoy sa ating pananampalataya po mga kakuya. Di bali po madinggoy po tayo sa ibang mga bagay-bagay, huwag lang po tayo sa madinggoy sa ating tunay na pananampalataya po mga kuya. Kaya talagang manatili po tayo na sa tunay na inang iglesia para po hindi po tayo maligaw po ng landas, kasi po ang tunay na iglesia lamang ang siyang magtuturo ng tunay na kabanalan patungo sa tunay ating buhay po mga kakuya. Kaya nga, nandito po tayo para sagutin ang mga bintang po ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalong-lalo na po ang mga anti-Catholics, no? Lalong-lalo na po ang mga Muslim, talagang matindi ang banat dito sa bakit daw may Santo Niño po tayo mga kakuya, na biblical ba yan mga kakuya? Na yan lang palagi nilang inulit-ulit talaga na nababasa ba yan sa Biblia, no? At isasayaw nyo pa. At talagang nagtrumpita pa kayo, nagkaroon kayo ng pista at isinasasayaw, may sinulog pa kayo mga kakuya, no? So dito sagutin po natin mga kakuya sa gabing ito na talagang uhaw na uhaw po sila sa kanilang talagang kaalaman, no? Uhaw na uhaw sila sa katotohanan, para dito natin sasagutin na ito ay marami na po na talakay po sa ibang sa mga ibang Catholic defender o sa mga apologetic, no? So sa hindi pa po nakaabot sa kanila, na ito naman ay sinishare ko po sa inyo po mga kakuya, no? Para po ay may karoon po tayo ng idea sa ating tunay na pananampalataya po mga kakuya. So dito talagang napakahirap pag wala po tayong kaalaman po mga kakuya tungkol po sa ating sa tunay na pananampalataya po. Kaya nga po napakaganda po pagkapag alam natin ang tunay na pananampalataya, tunay na aral po ng ating inang simbahan. Walang iba kundi ang Catholic Church, kay napakasaya po at maamis mo talaga natin mga kakuya na talagang napakaganda ang tunay na aral po ng ating iglesia po mga kakuya. So dito sagutin po natin ang ating mga kaibayo sa pananampalataya na talaga litra por litra kasi ang hanap nila. So ulitin ko, hindi po natin aral ang litra por litra saan mababasa sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay produkto lang po talaga ng inang simbahan.
no? So wala po sa Biblia ang high authority. Ang high authority po ay napo sa inang simbahan sa pamagitan po ni Saint Peter, unang papa ng iglesia, no? Sa pamagitan na ibinigay ni Kristo bago siya umakyat sa langit, ang susi at ang kapangyarihan. Ang ibig sabihin ay ang authority, no? Kung sino mang i-declare ang ilang simbahan sa pamagitan po ng Santo Papa, ayan po ay sinusunod ng mga mananampalataya bilang Katoliko. Bilang mga Katoliko po mga kuya, kaya nga bawat declare po ng inang simbahan, dapat po tayong makinig, lalo na po sa inang simbahan po mga kuya, kasi sapagkat siya ang may high authority, no, na mag-declare para po sa ating para sa ating mga mananampalataya. Kaya nga mali po ang argumento po ng mga ibang sikta na talagang na tinatawag na anti-Catholics na talagang saan mababasa. Wala po, hindi po natin aral. Pero ngayon, sinusunod po lang natin sila mga kakuya, no? Iulitin ko, hindi natin liter por liter. Pero ngayon, sagutin po talaga natin sila mga kuya, litra por litra. Saan daw mababasa ang Santo Niño po mga kuya? Nababasa ba yan? Bakit sinasayaw pa, piniprosesyon pa yung mga Katoliko, lalong-lalo naman mula Santo Niño de Cebu, no? Pagdating naman dun sa Nazareno, talagang matindi ang bana talaga na hindi nila maintindihan mga kakuya, no? Kaya ito ang talagang napaka-bias po ng ating mga kaibigan na anti-Catholics na dapat ang trabaho nila ay magtanong sa mananampalataya. Hindi po sila pwede sila ang magpaliwanag sa doktrina ng inang simbahan. Bakit mayroon tayo nun? Ang nangyayari kasi mga kakuya na sila na ang nagpaliwanag sa ating mga doktrina. So sila na nagkukot, sila na hindi naman sila nagtatanong na bakit mayroon tayong Senior Centennial, saan nyo? Bakit mayroon tayong kapistahan? Bakit dapat ang trabaho lang nila ay dapat magtanong po, no? Para hindi po tayo maligaw, no? Sapagkat napakahirap talaga. Kaya nga tayo mga Katoliko, hindi na po tayo nagtatanong magtatanong tayo bakit mayroong ganyan, sino mga ganito nyo, sino founder nyo. Kaya tayo mga Katoliko, yun ang itinatanong natin. Kailangan magtanong tayo bakit ganito, ganyan. Yun ang trabaho. Kung sakaling hindi mo alam ang ibang pananampalataya, ganun din dapat sila, no, mga kakuya. So, babasa po tayo dito sa Spanish Bible translation, no? Espanyula. Dito po sa Rina Valera, no? Sa 1960, Isaiah 9 verse 6, no? Ito po ang ating mababasa. Porque on niño nos es nacido, on hijos nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No, sa English translation na po mga kakuya, ito po ang ating mababasa. For a child has been born for us, a son given to us, authority rests upon his shoulders, and he is named Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. No, ayon pa sa kay Eli Soriano na talagang ang lalo na po sa Pampanga, no, bakit nyo apo yung tinatawag sa Pampanga na talagang ang ibig sabihin ay Father. Dito napatunayan natin dito na talagang everlasting Father. Siya ang Ama ng kapayapaan, no? Kaya tinatawag natin siyang kumbaga batang-bata pa lang si Kristo na pinanganak pa lang, no, ay may titulo na siya, no? O tinatawag natin na Ama ng kapayapaan si Kristo. Kaya mga kakuya, no, litra por litra ating nababasa talaga dito. Napakaliwanag po talaga mga kakuya. Kaya nga siya Ama na tinatawag din natin, no, mga kakuya. So, dito naman, dako naman tayo dito sa Lucas 1:35, the Palabras version, Espanyula, sa Spanish Bible translation version, no? El angel contesto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Padre del Dios Altísimo te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. So dito may nababasa po na tayo talagang santo, talagang dito nababasa nating Santo Niño, no? Letra por letra, yun po kasi ang hinahanap nila mga kakuya, letra por letra talaga. Hindi mo talaga mababasa ng Santo Niño po sa Tagalog version po mga kakuya or English translation po.
Kasi po ang salitang Santo Niño, yan po ay Spanish words po mga kakuya. Yan po ang salitang Spanish. Wag di mo talaga makikita yan, no, sa Tagalog version, Bisaya version, no. So talagang ang mga ating mga kaibayo sa pananampalataya, uhaw na uhaw talaga sa katotohanan. Kaya nandito po tayo mga defender, no. At talagang ipaliwanag natin dito kung bakit talaga at mai-share din natin para magkaroon din sila ng kaalaman po mga kakuya, no. Nasa kanila na kung paniwalaan, pero ating binasa ay talagang Biblia ito, hindi po ito talagang gawa-gawa lang. So ano naman sa English translation nito mga kakuya, no? Mababasa natin talaga dito sa Lucas 1 verse 35. Ito po ang ating mababasa. The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God." Mga kakuya. So dito talagang napakalinaw po, litra por litra talaga ating nababasa, no, mula sa Spanish Bible at mula sa English translation, no. Kaya hindi talaga mababasa sa English translation po mga kuya, mababasa mo ang Santo Niño sa Spanish Bible kasi yun po ang words ng Santo Niño po ay Spanish words po yan mga kakuya, no. Talagang maraming ang mga anti-Catholics na hindi talaga maunawaan. Dapat ang magtrabaho nga pag hindi nga naunawaan ay dapat magtatanong. Hindi po sila ang nagpaliwanag, no. Hindi nga sila nagtanong, sila naman ang nagpaliwanag. Kaya nga nagkalit-silitsi na yung nila pag-iisip at na sila dahil nga hindi nila alam at talagang hinahaluan nila may galit sa kanilang puso. Hindi mo talaga maintindihan po mga kakuya, no. Kaya nga napakahirap talaga bilang anti-Catholics na talagang magtanong ka kung naghahanap ka ng katotohanan ay dapat nagtatanong ka talaga mga kakuya. So hindi po banat ka lang ng banat, hindi mo naman talaga inaaral po mga kakuya. Kaya pag nakakita ako ng mga anti-Catholics, napakasarap dati, takot na takot ako makiharap sa mga ganyan sa kanila. Kasi ang alam ko, pag anti-Catholics ay talagang talagang bihasa sa Biblia. So baliktad pala po mga kakuya. Ang Katoliko pala, pag nag-aaral ng doktrina ng inang simbahan, talagang maraming may sagot sapagkat nasa Katoliko ang katotohanan. Wala po sa mga anti-Catholics po mga kakuya sapagkat ang Bible ay produkto talaga ng inang simbahan ng Catholic Church po. Hindi po mga anti-Catholics, hindi po nanggaling sa kanilang Bible. Ibig sabihin, ang nangyayari, nakibasa lang sila ng Bible, no? Sila na ang tama. Yung gumawa ng Bible, yun na ang mali. Napaka-imposible po, no? Kaya nga nagtataka tayo na talagang sila lang ang tama, ang Katoliko ang maraming mali, no? Kahit kailan ang simbahan ay hindi po maaaring magkamali sapagkat yan ay ginagabayan ng Holy Spirit, no? Kaya nga ang inang simbahan, talaga siya ang may high authority. Kung ano po yung declare ng inang simbahan, talaga yun ang susundin ng mga mananampalataya po mga kakuya. Bakit kayo mga Katoliko, ang imahe ng Santo Niño ay bakit may tungkod at korona? May korona pa, no? At binibis-bihisan nyo pa mga kakuya. Yun ay ibig patungkol po yun mga kakuya. Kapag binihisan natin, nilagyan natin ng tungkod at korona, yan ay nagpaalala sa kanya na siya ay siya ang meron sa kanya. Siya ay hari, no? Siya ay hari. Sa biblical ba yan mga kakuya? Bakit ba may tungkod pa, may korona pa ang ninyo? Mula bata may korona pa. Saan po mababasa natin yan mga kakuya? So dito mababasa natin dito sa Lucas, no? 1 verse 31 hanggang 33. Ito po ang ating mababasa. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y maging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian, no? So dito nababasa po natin litra por litra, siya ay hari, no? Magpakailanman, no? Kaya nga may korona siya. Yun ay ibig sabihin
ang kanyang korona ay nagpapatunay lang na nakikita kapag makakita ka ng ang Santo Niño na may koronang hari, no, pang korona hari, no. So ano naman, bakit biblical ba ang bakit may tungkod pa ang ninyo, no? Batang-bata na ninyo, batang Jesus, kumbaga baby Jesus, no? Talagang itong mga kaibayo natin sa pananampalataya, talagang uhaw na uhaw talaga sa doktrina ng inang simbahan. Kaya nga sila nag-aalisa na lang na hindi man lang inaral ang tunay na aral ng Santa Inang Simbahan. Walang iba kundi ang Catholic Church po, mga kakuya, no? Kaya nga nakakalungkot lang umalis sila na hindi nila inaral. Kaya nandito tayo, mga ka-defender, no, na ipaliwanag kahit sino po, no, kahit kaibigan nyo, kapwa nyo, mga i-share nyo rin po, no, mga kakuya, kung ano din po ang natutunan nyo sa social media, lalo na po ang ating doktrina po, mga kuya. Kaya napakahalaga po na akayin natin sila pabalik, sapagkat ang trabaho natin dito hindi lang hindi magpasakit ng damdamin, kundi nagpaliwanag tayo ng katotohanan para malaman nila na ang napakaganda kapag ang buhay mo ay nasa katotohanan o nasa sentro ng katotohanan po. Lalong-lalo na po sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. Ang natin dito, purpose na maibalik natin sila sa tunay na inang simbahan po, mga kakuya. Kaya nga, nandito tayo, kaya nga karamihan na madinggoy talaga nito, yung mga katolikong binyagang katoliko na hindi talaga nag-aaral sa kanyang pananampalataya bilang Kristiyano. Kaya nga pag nadaanan kayo ng pastor ay talagang bibitaw ka talaga, sapagkat ang mga pastor napakaganda po yan magsalita. Kung ba gagamitin yan sila ng Biblia. Kaso nga lang, ang nakakaiba lang sa kanila ay nagbabasa ng Biblia at hindi inuunawa, no? Kaya talagang yun ang diferensya sa kanila, no? Kung inuunawa man ay talagang ang katotohanan ay binabaluktot, no? Binibigyan ng lohika ang kanilang binabasa na hindi na naayon doon sa kanilang binabasa. Kaya nakakatakot po yun, mga kakuya, no? Ipagdasal po natin ang kanilang mga kaluluwa, no? Lalo na po sa mga pastor. At marami na rin po ang nagbalikang pastor, no? Dahil po natuklasan nila ang katotohanan, lalo na po sa turo ng ating inang simbahan po, mga kakuya. Biblical din po ba, mga kakuya, ang tungkod, no? So bakit may hawak-hawak na tungkod ang ninyo, no? Yun po ang ating alamin ngayon, na biblical din po ba yan, kuya? Ang yung tungkod na hinahawakan po ng Santo ninyo. At mababasa po natin dito sa Pahayag 12 verse 5. Ito po ang ating mababasa po, mga kakuya. Biblical ba ang tungkod na hinahawakan? Ano bang ibig sabihin na bakit may tungkod ang ninyo? Batang-bata pa lang, bakit may tungkod na? Bakit may tungkod? Para saan po yung tungkod po, yung mga kakuya? So babasa natin dito sa Pahayag 12 verse 5. Ito po ang ating mababasa. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na mag-ahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. So sa ibang salin dito, mga kakuya, no, mag-ahari na may tungkod na bakal, no? Ito po yung ibang salin po sa Biblia, no, tungkod na bakal. Ibig sabihin may tungkod siya na dala-dala. Ibig sabihin siya, biblical talaga po, mga kakuya, na may tungkod po siya na dala-dala. Kaya biblical talaga. Kaya nga ang ating mga kaibayo sa pananampalataya, talagang uhaw na uhaw talaga sila sa katotohanan po, mga kakuya. So dako naman tayo dito sa bakit may suot na pula ang Senyor Santo Niño, no? Kaya tayo, mga kakuya, ang Santo Niño talaga, ang tunay na ninyo talaga, no? Kulay pula po ang kanyang suot, no? Hindi nyo suotan po ng mga pulis. Hindi na po yan turo ng ating inang simbahan po, mga kakuya, no? So inuugnay nyo niya siya sa doon sa mga, wala na siya doon sa meaningful talaga na dapat nating alahanin. Bakit may tungkod, bakit pula yung damit, no? Kaya wala na siya, out of na siya, mga kakuya. Gayahin po natin ang tunay na imahen mula sa Santo Niño de Cebu. Yun po ang tunay na imahen ng ninyo po, mga kakuya. Kulay pula dapat ang suot-suot niya, mga kuya. Hindi po green, hindi po kulay dilaw. Basta ang tunay niya suot, kulay pula. Yan ay mayroon pong nababasa, biblical po yan, mga kakuya, no? Mababasa natin dito. Anong sinusimbolo nun? Anong kahulugan ng
kulay pula. Kasi nga kapag kulay pula, kapag kulay green ang pinabihisan mo ng kulay green na hindi na po naugnay, hindi na po natutugma doon sa kanyang pahiwatig, no? Kaya nga kulay pula dahil dito ay anong mababasa natin dito? Bakit pula? No, ito ay sinusumbolo po ng dugo, kulay dugo. Saan natin mababasa sa pahayag sa pahayag 19 verse 13 hanggang 16, no? Ito po ang ating mababasa po mga kakuya. At siya'y naramtan ng damit na wiwisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon po. Mababasa natin mga kakuya. So dito talagang biblical po mga kakuya, ibig sabihin, no, winisikan ito ng kulay pula. Ibig sabihin sumusumbolo ito ng dugo, no? Talagang doon sa pinako sa cross at pinahirapan at talagang nagbuhay siya ng buhay sa pamagitan ng kanyang dugo po mga kakuya. Kaya yun po ang simbolo ng kulay pula ng kanyang damit po mga kuya, no? So nababasa natin dito, winisikan ng dugo, no? Kaya nakakalungkot lang sa ibang pananampalataya na talagang banat ng banat talaga, no? Kaya nga ang iba namang Kristiyano na kulang din sa kaalaman na talagang kahit ano na lang ginagawa na hindi na pala naayon sa tunay na doktrina, lalo po sa ating inang simbahan po mga kakuya. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya nababasa nga nating mga kakuya doon sa Hoseas 4:6 na talagang nakasulat doon, my people are destroyed for lack of knowledge. Delikado po mga kakuya kapag wala po tayong background o kaalaman sa tunay na pananampalataya po mga kakuya, no? Kaya nga mag-ingat tayo at talagang magsaliksik tayo na talagang talagang aralin natin ang ating inang simbahan, no? Bakit kayong mga Katoliko, biblical ba yan? May pista o talagang tuwing na lang Senyor Santo ninyo, no? Dalang may pista, Nazareno, may pista dito, galit na galit talaga dito ang lalo na pag pista Nazareno, no? Kasi sapagkat napakaraming tao, milyon po ang mga deboto ng isa na po ako roon na tuwing taon-taon nandun po ako, no? Napakamakapal talaga. Kaya nga talagang mga anti-Catholics talagang init na init sila dito. Kaya iniisip siguro nila kung ganun karami daw ang kanilang mga followers siguro. Napakalaki na siguro yung hindi natin alam kung anong iniisip na. Pero kaya nga dito napakarami nitong galit na galito, lalo po pista ng Quiapo, pista ng Santo Niño, maraming kapistahan po. Biblical ba yan kuya ang mga pista na yan? At mayroon ba yan sa Biblia? So hindi po natin aral po mga kakuya na litra por litra, no? Kaya inuulit ko, talagang sinasabayan po lang natin ang mga anti-Catholics na talagang paulit-ulit na Biblia talaga lang daw, Biblia. Kung wala daw sa Biblia, ay hindi na daw dapat paniwalaan. So mali po yung mga ganong argumento po mga kakuya, no? Sapagkat maraming na sinasabi si Jesus at ginawa na hindi talaga naisulat sa Biblia. May nababasa po tayo sa Biblia po mga kuya na hindi ko lang alam kung anong version na talaga kung susulatin daw talaga, hindi talaga po magkasya buong kasulatan, buong papel na talagang lahat ng ginawa ni Kristo, no? So hindi po, mali po yung argumento na hindi na sulat sa Biblia, hindi na po dapat paniwalaan. Kapag mga Kristiyano nga, kapag may dineclare ng inasimbahan na dapat talaga sundin. Kasi doon sa iglesia, talaga mababasa natin sa 1 Timothy 3:15 na talagang siya ang suhay ng katotohanan po. Ang walang iba kundi ang iglesia talaga, no? So dito nabasa natin litra por litra, no? Simbolo ng kulay damit niya na pula ay sumusumbolo po sa dugo, wiwisikan ng dugo po mga kakuya, no? No, nabasa natin sa 19 pahayag 19 verse 13 hanggang 16, no? So dito biblical ba mga kakuya ang pista? Kayo mga Katoliko, mahilig kayo sa pista. Biblical ba yan mga kakuya? So babasa po natin dito sa talaga sa Old Testament pa. Noon mayroon ng pista. Lalo na po sa New Testament, si Kristo na po ang New Covenant po mga kakuya, no? Kaya nga, nagdiwang tayo ng kapistahan sapagkat yun po ay kalugulugod talaga sa Diyos. Ayan po ay nakasulat dan talaga sa Biblia. Magkaiba po yung pista ng mga pagano, magkaiba po yung pista ng mga Kristiyano. Ang pistahan ng kapistahan po ng mga Kristiyano
ayon po sa turo ng simbahan na ayon po sa mga banal, no? Iba po yung pista ng may pista nga din ng ibang sikta. No, iwan natin kung anong klaseng pista. Pero sa atin mga Katoliko, malinaw na malinaw talaga pista sa pamamagitan ng Panginoon, pista ng mga banal at marami pang iba patungkol po sa ating mananampalataya po mga kakuya, no. Wala pong ibang pista po kundi pista po ng inang simbahan po talaga na ugnay po sa ating inang simbahan. Hindi na po tayo lalayo doon. Baka mamaya ang ibang Kristiyano nagpista sa kanyang sarili. Hindi po yun. Mali po yun, no. Kaya nga magkaroon tayo ng pista sa pamagitan ng declare po ng ating inang simbahan na dapat tayo magpista, no? Wala tayong nilalabag basta na inutos po ng inang simbahan na magkaroon ng pista ay talagang yun po ang susundin po ng ating mananampalataya po, no? So mababasa po natin dito sa Exodo Exodo 12 verse 14, no? Ito po ang ating mababasa po mga kakuya. Ano ang mababasa natin dito sa Exodo 12 verse 14? Ito po ang ating mababasa. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdiwang na pinakapista. So, biblical ito sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. So therefore dito nababasa natin litra por litra talaga, no, alahanin. Ibig sabihin kung may pista may inaalala. Kaya nga nagpista tayo ng Senyor Santo Niño, ibig sabihin talagang nag-exist, no, nagkakatotoo na may Jesus baby na isinilang, no. Kaya nga nagkaroon tayo ng kaligtasan, no. Kaya nga nagdiwang tayo ng Kapaskuhan dahil nga may ipinanganak, may nag-birthday. Yun po yung katotohanan po talaga mga kakuya. Kaya nga ang pista ay para talaga din sa Panginoon. Kung nag-celebrate tayo ng pista ng mga banal, ay talagang napapapuri natin ang Diyos sa pamagitan nila. Kaya nga nakakalungkot lang sa ibang pananampalataya na panay atake sa pista pero walang tigil kakapista. Lalo na po sa mga probinsya, marami po yan, no? So talagang atake ng pista na biblical naman ang pista, no, para sa Panginoon. Mula pa nga kay Moses, no, mula pa kay Abraham, may mga pista na, no, mula pa kay Jesus noon sa mga talagang may pista na, biblical talaga po mga kakuya. So dagdagan pa natin dito sa Lucas 2 verse 41 hanggang 42. Ito po ang ating mababasa, no, sa Lucas. At nagsiparoon taon-taon. Tingnan mo mga kakuya, taon-taon, no? Taon-taon. Ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya ay may 12 taon na, ay nagsihaon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. So dito, babasa natin litra por litra, no? Talagang si Jesus Christ ay nakipista nga, no? Talagang nung may pista na, lalo na dito sa New Testament po mga kakuya, may pista na, no? Sa kapanahonan ni Kristo, no, may pista na at si Maria nakipista din, no? Kaya biblical nga ang pista mga kakuya. Ang tunay na pista po ay nasa Catholic Church, wala po sa ibang sekta, wala po sa ibang anti-Catholics, hindi na po tunay na pista yun, hindi na po sa Panginoon sapagkat ang doktrina nila ay hindi na naayon din sa turo ng inang simbahan, tunay na, kasi nga founder nila, ang founder ng Catholic Church ay si Kristo. Kaya yung kapistahan natin naayon talaga kay Kristo, turo ni Kristo, no? Ayon po sa Biblia, mga kakuya. Kaya nga mag-ingat tayo na mag-attend ng pista kasi ang iba kahit saan-saan na nakipista, delikado po yun, no, mga kakuya. Kailangan ang pista atinan nyo, walang iba kundi ang Catholic Church kasi yan ang tunay na pista na ayon po sa turo na ating Panginoong Hesukristo, no? Patungkol po yun sa mga banal, patungkol po sa ating mahal na birhen, patungkol po sa ating pananampalataya bilang Katoliko, no? So biblical, nababasa natin sa Lucas, no, 2 verse 41 hanggang 42. So kayo mga Katoliko, biblical na naman ba? Ito palagi nilang kumpletuhin na natin ito mga kakuya, no? Palagi kayo pinoprosesyon nyo pa ang mga imahen, no? May pista na, may procession pa.
Ay, biblical ba yan, mga kakuya? So, biblical po. No, mababasa po natin dito sa 1 Kronika 10 verse 14 hanggang 16. Ito po ang ating mababasa po, mga kakuya. Babasa. Sa gayoy ang mga saserdote at ang mga Levita ay nagpakabanal upang iahon ang kaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel at pinisan ng mga anak ng mga Levita ang kaban ng Diyos sa kanilang mga balikat sa pamagitan ng mga pingga niyaon, gaya ng inuutos ni Moises gayon sa salita ng Panginoon. So dito, talagang biblical talaga, no? Sa mababasa natin sa 1 Kronika, verse 15 hanggang 1 Kronika 15 verse 14 hanggang 16. At si David ay nagsalita sa pinuno ng mga Levita na ihalal ang kanilang mga kapatid na mangangawit na may mga panugtog ng tugtugin, mga solteryo at mga alpa at mga simbalo upang magsitugtog ng malakas at malakas ng tinig na may kagalakan po, mga kakuya. So ang procession talaga biblical po, mga kuya. Wala po tayong ano kayang masasabi dito ng mga ibang pananampalataya, no? Talagang uhaw na uhaw po talaga sila sa katotohanan po, mga kakuya, no? Kaya nga may panugtog pa at talagang nagsayawan pa. At talagang kaya nga mga Katoliko may sinulog, no? Sayaw, at biblical ba yan? At may sinulog pa kayo, pasayaw-sayaw, sinasayaw pa, kanta-kanta. Biblical din ba yan, kuya? Lalo na po ang pagdating po ng pista po ng sa Santo Niño, no? Viva Señor Santo Niño. May sayaw-sayaw sila, mga talagang sinasayaw pa yung imahin. No, biblical ba yan, mga kakuya? Ay, mabasa, biblical po yan, mga kakuya. Babasa po natin sa 1 Kronika 13 verse 6 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa po, mga kakuya. At si David ay umahon at ang buong Israel sa babala sa makatuwid bagay sa Siryat Jerim na naukol sa Huda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos ng Panginoon na naupo sa mga kirubin na tinatawag ayon sa pangalan. At nang kanilang dinala ang kaban ng Diyos na nakasakay sa isang Abinadab at pinalakad ni Usa at ni Ayo ang karo. At si David at ang buong Israel ay tumugtog sa harap ng Diyos ng kanilang buong lakas sa pamagitan ng mga awit at ng mga alpa at ng mga salteryo at ng mga pandereta at ang mga simbalo at ang mga pakakak. So, biblical talaga na kaya nga ang mga Katoliko kapag tuwing pista, nagsayaw-sayaw, nagkantahan, ayon po sa turo po ng ating inang simbahan po, mga kakuya. So, malinaw talaga na talagang biblical talaga. Wala po tayong nito, mga kakuya, na talagang biblical. Ang mga paunawa lang naman sa ibang sikta na talagang siya ang nagbabasa ng Biblia at puro atake at ang katotohanan yan, wala naman talaga silang alam sa tunay na aral ng Katoliko po, mga kakuya. Kaya mag-ingat at magsuri po tayo, mga kakuya, para hindi po tayo madinggoy talaga sa ibang pananampalataya. Nakakatakot po. Kasi ang pag-usapan natin dito, mga kakuya, ay tunay na aral at tunay na mananampalataya, no? Ang pinag-usapan talaga natin doon ay spiritual, no? Ito yung laban nating pang-spiritual, no? Pang-langit na labanan ito, hindi po yung pang-makamundo, kundi pang-langit. Ito yung pinaka-importante sa lahat, na aralin talaga ano bang tunay na makalangit na turo ayon po sa tunay na aral nating inang simbahan po, mga kakuya. Sa pamagitan po ng turo ng ating inang simbahan ay naturuan po tayo paano magpakabanal at paano po mamuhay na may kabanalan sa ating pang-araw-araw, lalo po sa ating pamilya, kung paano po tayo magdisiplina sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, paano po tayo magtuturo na naayon po sa ating turo na ating inang simbahan, at paano din
i-handle tayo bawat mananampalataya, lalo na po ang pag-receive ng body of Christ. Napakahalaga po yung mga kuya, lalo po sa confession, no? Talagang napakahalaga yan. Ayun ay magdudugtong sa atin kung sakali man ay talagang nagkaroon po tayo ng malaking kasalanan, ay nahiwalay tayo sa Diyos, no? So sa pamagitan ng confession, doon po tayo maidugtong ulit sa pamagitan nating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Muli, yung mga kakuyan, walang sawang sumuporta sa akin. Like and share po at follow niyo rin po ang aking YouTube channel, mga kakuya, Jonathan TV Vlogs and Jonathan Mix TV Vlogs, mga kakuya, sa second channel ko, at sa aking FB page naman, Jonathan TV Vlogs Official. At sa aking TikTok account naman, Jonathan TikTok Official, mga kuya, no? I-promote ko rin ang cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po, mga kuya. Palagi ko po yan ipopromote bilang Kristiyano. Napakahalaga po yan, mga kuya, para sa pang-araw-araw nating pamumuhay na kailangan talaga ay nasa state of grace po tayo palagi, mga kakuya, no? So, muli, at mag-ingat at magsaliksik, at ako yung lingkod, ako'y lubos sa papasalamat sa inyo. Ang pasalamat at papuri ng lahat ay sa Diyos, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at God bless po sa ating lahat, mga kuya. Mabuhay po tayong lahat, mga kuya. Maraming salamat po.